Catherine Reyes Xavier, kilala bilang Sister Irene dito po sa aming church ng Charismatic Cathedral, Christ's Life Christian Fellowship. Sampu po ng aming mga kapatiran, kami po'y nagagalak na ibahagi sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan mula sa Diyos. At syempre po, ang layunin po natin ay tunay na maihayag po ang kanyang kabutihan. Pero hindi lang po ako yung maghahayag nito, meron po tayong makakasamang kapatid upang ibahagi sa atin ang kanyang karanasan bilang anak ng Diyos. Ngunit bago po ang lahat, bago po natin tawagin ang ating kapatid, tayo po isaglit na manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus at sa banal na Espiritu. Maraming salamat Lord God sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang kami makapag-share ng inyong banal na salita sa magitan ng mga naranasan namin Panginoon nang ikay aming makilala at tanggapin bilang Panginoon na tagapagligtas. Diba, Panginoon, marami po ang lubos na makakilala rin po sa inyo, Lord God, saan mang bahagi ng mundo. Kung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. So muli po, kami po yung nagagalak dahil naimbitahan po natin na isa natin napakagandang kapatid po. And nakakatuwa dahil talagang hindi niya po minimiss na dumalo sa mga gawain ng Panginoon. At talagang nakikita natin sa kanyang katauhan kung paano kumikilos ang Panginoon sa kanya. Siya yung nagiging inspirasyon po namin dito sa aming church. And nakakatuwa na tayo yung kanyang pinaunlakan upang ibahagi ang kanyang karanasan bilang Christian, bilang anak ng Diyos. Without further ado po, tawagin na po natin si Sister Mercy Ong. Hello! Hello! Thank you for inviting me sa program. It's our pleasure po. Yes, and then sobrang natuwa ako. In fact, I was waiting for quite some time, di ba? Kasi naka-schedule nga tayo dito sa sharing experience with the Lord, and of course na ibahagi natin yung, lalo na ako particularly, na share ang experience ko sa buhay bilang hindi Kristiyano hanggang naging Kristiyano. Una sa lahat, gusto ko po i-share na ang parents po namin is Buddhist and Catholic. So, parang... Sino po ang Buddhist? Si mother, si mama. And then si papa is... kasi may lahi silang Muslim from Malaysia. And so, iba din ang upbringing nila. I think so, kasi hindi ko naman din nagkaroon ng acquaintance. Pero, sumatotal, kung saan nagpupunta si mama, sumusunod din si papa. Let's say, pupunta sa Buddhist temple, doon din sila, doon din kami. And the same manner, sa Catholic din. In fact, ang pangalan ko nga, dapat daw Mercy lang. Dahil doon sa Buddhist na? No, dahil nga, gusto nila maging pangalan ko is nasa Bible. But then, sabi daw ng pari, ay hindi pwede yan kasi nasa Biblia yan. So, nilagyan ako ng pangalan ng Mercedes kasi nga daw, hindi daw yung pwede gamitin yung pangalan ng Mercy. So, sa baptismal ko, Mercy talaga. Mercy lang po, hindi Mercedes, hindi Mercy lang. Mercy lang talaga sa baptismal. Free lang po, no? Ganon. Anyway, so, nag-start kami from that point na Catholic Buddhist. So, religiously, napupunta kami sa temple As in talagang Until what age po yun? Siguro, there was a time na si mama talaga soul-searching talaga siya because I think she was not happy. She was full of anxiety sa buhay niya, sobrang problema siguro emotionally, mentally. So lahat-lahat na yan kasi during those time, aminin ko talaga for the first time yung mama ko nakapag-asawa, yung sa pilitan, alam mo yung parang sabi nga nila, yung sabi nila ginayuma ba? Yung parang gano'n, parang inorasyon. So hindi niya gusto. Yes. Yes, hindi talaga. Ito po yung father niyo? Yes. Okay. Kasi nga daw, para na daw hindi mapunta sa ibang, di ba those are all... Parang napikot? Yes, parang oo, ganon.
No, I think hindi picot. But Kasi more on talagang parang na-orasyon. Parang na orasyon. Kasi ganun kasi yung mga time na yun daw Nabudol eh. siya. Oo. Hindi, uso doon Hindi talaga. yan. Parang kung hindi mo kung gusto mo mapos sa'yo, dahil may mga prayers dito. Pero ano dito. po yun, pumayag siya. No, parang nasunod na lang niya. Opo, parang naano pero ka, wala- nagayong mga parang Yes, ganon. yes. Parang wala siyang pili. Tapos ibig ko po sabihin, bigla lang siya natauhan. Bigla na lang talaga siya Na na parang- oo, ganon. And Hindi, then, afterwards po. Kasi, after, siguro mga 1 year after na wala na yung siguro effect, sige, away. So, you just imagine, pag mag-couple, di ba, kung every day, hindi makasundo, every day away, kasi wala talagang love eh. So, siguro I think that, yun ang nag-start. First time ko talaga umamin dito. Kasi because that is the story. Sa atin ni Sister Merce. Ang love life ng kanyang mother. Oo. And because of that, si mama ko talaga napunta sa kung saan-saan religion because she was searching. And then one day, ano siya. And I remember we even went to different churches eh. Talagang hindi, kasi bata pa kami, so sunod-sunuran namin, no? In what she wants, we just follow. And so, one day, meron siyang napuntahan, meron kaming neighbor who's a Christian, and nag-invite sa kanya. And yung uso pa kasi dati, may sinusundo ng fort, yung portiera, gano'n, yung sundo. Yes. So, all of us went to the church, and then, doon nakilala ni Mama. So, Chinese finally po, na ano siya. Yes. And then, Naging Christian na talaga. and then, naging Sunday school teacher pa nga ako eh. Wow. And then, hindi lang Sunday school teacher, nagka-attend din ako ng conference, youth conference. We went to different cities, sa ibang city, ganyan. I think I attended mga 3 times, gano'n. And then, yun. And because of yun ang kalakaran doon sa church namin that time, to associate with other Christian din sa iba-ibang lugar din, iba-ibang city, out of Zamboanga. Kasi I grew up in Zamboanga. Yes. Sa Zamboanga, sa outside. So, talagang, in fairness, nakaroon talaga ako ng experience yung traveling sa ibang city. Now, from that point, naging Sunday school teacher, and then, naging maayos kumbaga, alam na ni Mama kung saan, kung may problema siya, alam na niya kung anong gagawin niya at saan siya lalapit. Unlike before, away, ganon. And then we experienced that. We saw that when we were small. And then, nung nakilala niya si Lord, na iba, hindi na siya nagsumasagot. Instead, she prayed. She's praying. Yung talagang dun siya dinadaanan to get out from all the prayers. Prayers talaga. And then, so, lahat kami, literally lahat kami, naging Christian, nagbaptize in water. But don't, pagdating sa Manila, because I was already in my college, after college, I decided I wanted to have a bigger city kasi every now and then naman nagpupunta naman kami sa Manila to take a vacation. So, di ba nakikita ko na ang Manila is bigger city, there are more opportunities, ganyan-ganyan. But your vacation here po is, may mga relatives ba yung pinupuntahan? Or talagang Meron here, kami you mga- just go here Meron for na pleasure? mga aunties. Yung sa side ng father ko, more mga kapatid Yeah, namin so you sa go Manila. there po. Yes, kanila kami nakatira. And then, but then hindi din sila Christian because lahat na sila puro Buddhist, puro ganyan So talaga. Buddhist din. Yes, the side ng father. At yung pala, Mother. yes. Mother and father, parang Halos. sa Chinese, di ba? That's the connotation Yes, na Buddhist, automatic yung na religion is ganun talaga. So, ayun. And then, so nandito na ako sa Manila. I was blessed and nakaroon ako ng trabaho. And then, nakilala ko mga foreign, mga investors sa Pilipinas. And then, doon din ako nakakilala. Ganyan, naging interpreter ako, naging nag-tutor ako ng Chinese, even though, malakas na talagang loob ko, even though hindi ako ganun ka-fluent, And then, siyempre si Mama kept praying all the time. Hindi siya nawawala ng prayer
kumbaga, sabihin na natin, isa siyang parang model talaga. Kasi she never stopped. Kasi sabi niya, hindi niya nakikita kami sa Manila kung anong ginagawa namin. But then, sabi niya, sa prayers niya, wala daw kaming ligtas. Sabi niya, God knows what we're doing. Whether we, malakas ang faith niya po. yes. Whether we do good or do bad, at sabi nga niya, pagka makikita kami na ginagawa namin ng hindi maganda, definitely we will receive a discipline from God. So, nakakatakot siya, di ba? And then, along the way, we were blessed. I could say we were blessed. Mga kapatid ko, kami lahat. Hindi kami, kahit na anong hirap ng buhay, but worse, kung titingnan din namin ang sarili namin, blessed na kami among many other people. Yes. Ganyan. So, ayun, we used to also go to the church every Sunday din dito sa Manila. Chinese, kasi we were Chinese eh. So, Chinese church din ang pinupuntahan namin. But then, as we grow older, there were so many good things coming. Nakakalimutan na si Lord. Okay. Sa totoo lang. Because everything like blessing, business, financially, travel, lahat, as in talagang wala kaming na-experience na tulad siguro yung mga narinig namin sa ibang tao na very suffering something ganito. So kami, okay. And life Maybe, niyo yeah, right. Sailing. Yes. And then, ang parents namin, so growing, getting older, and then I was blessed na I was able, through me, God has blessed me, and I was able to bless them also financially, and then, lalo na yung nakasakit sila, as in, grabe din mga sakit nila, diabetic si mama, and si papa din, prostate cancer, ganyan. But nauna si mama. But, gusto ko talaga i-share ito kasi when si mama namatay, we were all shocked kasi during her time pala, kahit naggrabe na siya, kahit naka-dextrose, nagpupunta pa rin siya sa mga bundok-bundok tas using yung megaphone, nag-preach siya. Kahit hindi siya marunong magbasa kasi she just had her, parang nasa grade 6 nang yata siya eh. So, hindi talaga siya literally mababasa lahat ng yung katulad natin na babasa natin, di ba? But yet, she knows all the Bible verses, di ba? Parang nandun na nakabed na niya yun. And then, she can speak, kahit hindi siya marunong magbisaya na nakakapagsalita siya. And yung namatay siya, ang daming tao talaga nag-share ng testimony na how she lives. Yes. And she was able to bring so many souls. Which is good. Yes. Talagang ginamit po siya ni Lord. Yes, and then up to this time, naalala ko parati na katulad yung message kanina ni Pastor na physically lang tayo mawawala, and we definitely know na makikita po rin natin mga loved ones natin, ganyan. And I am 101% sure mamimit ko rin sila ulit. Because hindi lang si mama ang nagdala ng sarili niya, kami din makakapatid. Although in between, marami mga downs din, mga nawala din talaga. But then, lagi namin nasa utak namin na si mother namin is ganito eh. She must not be very, she will never be happy kung nakikita nila kami na hindi kami in God. Kasi yun talagang prayer niya eh. And then, yun nga, kwento ko nga nung namatay siya, maraming testimony, and up to this time, ang daming family, neighbors, relatives, cousin, everybody, naging Christian sila. Wow. Because of her. So, ibig sabihin, daming ni Mami, sabi, daming reward sa sabi niya may mansion daw siya. Sabi niya, binil up ko daw ng, hindi naman mansion niya, pero malaki din sa... Ganun nga, hindi mo nasa Bible naman. Oo, sabi niya, hindi to eh, hindi naman to ginto eh. Sabi niya, dun sa taas, ginto daw, ganyan. So, she was, describing ang heaven.
even when she was still okay. Kasi ramdam niya yung Bible yung promise ng Bible, ng the Word of God, na mayroon talagang ginto, may heaven, may ito, maraming bulak. Since mahilig siya sa bulaklak, so sabi niya, itong mga orchids ko, hindi lang to kasi doon sa heaven, ang dami mga kaganda ng talagang lagi niyang may comparison dito at saka yung sa heaven. Sobrang vivid po sa kanya kung ano yung magiging, yung makikita niya sa heaven. Yes. Nag-visualize na niya. Nakita yung ganda, no? Ito yung nakikita niya na ito yung ginto, mga bangko, mga kama, and everything, wala ng soccer, ganyan. So, ito, naging siya I mean, even yung mga nagtitinda, kasi sa probinsya may kakatok sa'yo, sasabihin, magbibenta ng mga isda, mga gulay. Share na po She will, before siya mag-buy, mag-share siya. And during those time, minsan nawala siya ng pambayad, sasabihin niya, balik, benta mo niya sa labas. Tapos i-pray mo sila, i-share mo the word of God. Ganito, ganyan. Pagbalik ng tao, ay, sa mama ko, salamat ha, kasi totoo talaga. I mean, there's proper words, so may power talaga. Nabenta niya lahat ng tapos nagpasalamat, ganito. So, I think, during those times sa buhay ko na nawala din ako, not literally nawala, parang now you see, now you don't. Now you see, now you don't. Parang ganon. So, it's naka-embedded kasi yun sa isip ko, malamang sa mga kapatid ko ganun din, na what she did was was a very good example na for any children of her, mapapahiya ka, di ba? Because your mama is like that and you are not, di ba? Wala kang kalagit, I mean, sa halingking. Yes, all of that. So, hindi pa yung natapos Sabi ko, one day, naging nung nag-meet ko sister mo dyan sa Starbucks. Sabi ko, at the time, now you see, now you don't mean, because it's kind of far, di ba, from our home. And then considering wala kami service, gano'n, so mag-commute kami, magsasakay kami ng service, so medyo kamahalan din, di ba? At magka-grab ka ganito. And so, sabi ko, at the back of my mind, I think si mama pa rin nagbigay ng guidance. Siyempre sila nandyan lang sila, di ba? I mean, they're like angel, di ba? Sabi nga, mga saints, mga tao na naging, kay Lord becomes a saint, right? So sabi ko, talagang nag-guide na naman kami. Every time we do mistake, nandun pa rin, napag-flash pa rin. Again and again, para nagamit si Lord sa kanya as a good example, para as anak, mahihiya ka na gumawa ng kalokohan, right? So yun, and at the moment talaga sobrang thank you kay Lord, sobrang thank you talaga kay Lord because I see emotional. Sige po, okay lang umiyak. Okay lang umiyak. Kasi how God is good talaga. Yes. Imagine mo you have to go to the church kailangan talaga budget, kailangan may pera, kasi mapunta ka sa church malayo, di ba? And then nandito lang pala, malapit lang sa bahay namin. So God uses people na na-meet ko sa isang lugar na kumbaga na open door ulit, hindi ka namin papabayaan. So pala sinasabi ni Lord, you are my child. I will never forsake you, or I will never leave you. Kasi anak ka namin, ikaw ang anak ang daddy natin, ang tatay natin si Lord. He will never leave you. He will find way na makabalik ka. Amen. Maging religious ka in terms of, having a communication every day. Hindi lang yung katulad si dati, if you are blessed, then, kung may problema ka lang pala talaga, maalala mo si Lord. Kasi kung masakit ang tiyan mo, masakit something in your health, body, maalala mo siya. Because you're suffering something. But now, kasi naramdaman ko, wala na yung mga sakit-sakit actually. As in, wala akong reklamo. During those time na, minsan kasi pag dumadating yung let's say financially short ka, hindi naman
malapit na. Parang ito na yung iba-budget mo. God provides. Of course. Amen. Talaga totoo yan. That's very Una-una, true. si Lord find ways to use a person na ma-invite ako dito. And I'm so blessed. I'm so happy to, not just to have a relationship again with the Lord, with my Lord, but also having family, extended family, because kung saan ako ngayon, naramdaman ko ng isang pamilya, higit pa. Kasi wala naman kami, hindi kami malaking family eh. We are just a small, few people in the family. Ang malalayo pa naman sila. So, for us to be able to have a time na magbabanding kami doon, it will take time din and travel, ganito, ganyan. So here, I felt the family, I felt relationship with the Lord, and then talagang, you know, naramdaman ko talaga na when the time is parang malapit na sa budget, yung financial issue dumadating. Opo. God really provides. Oo, totoo talaga. Sabi ko, God is really good. My attestment is God is so good. Talagang, we just need to come to Him and then ibigay lahat sa Kanya. Siya yung bahala sa atin. Because that was I felt. Amen. Talagang He find ways. Binibigay niya ng blessing nandyan lang pala eh. I mean, you know, yung wisdom. Kaya nga, everyday talaga, not just yung, natuto din ako mag-develop na prayer in the morning. Every now, and then nakikita ko, nagte-thank you ako. Yes. Naging usual na Ina-acknowledge ako. ako. Dati kasi hindi eh. Hindi. Ngayon kasi parang little things, but thank you Lord. I thank you Lord. Pag naglalakad na kami, thank you Lord. Naging usual. Kasi po you have right now, so far po ang ano ko dyan, you have deeper relationship Yes, with the Lord oo. already, di ba? You get closer to Him. Right. Tsaka nagbibilang ako makasalanan kasi parang aware na ako. I remind ka po. Yes, I said something, hindi yan okay, ganito. So, dapat iwasan ko talaga to, alisin ko to. Lord, remove this away from me kasi ayoko to, ganito, ganyan. So, yung mga ganyan, di ba? So, ang ganda. ang gusto ko i-share po sa atin, sa mga viewers, if ako, isang ordinary tao, na na-bless niya from the beginning, and then nawala ako because of too much na-overwhelm ako sa mga opportunities, and I was really blessed with all these opportunities, sa totoo lang. But the negative side is nakalimutan ko siya because I was, parang siguro nandun na yung masyado na ako busy, masyado na ako somebody, nagkaroon ako ng maraming roles sa magagandang lugar, sa maraming magagandang papel sa buhay ko. I mean, yung binigyan sa akin ng chances, lalo ng opportunities. So, because of that, nawawala ako, parang in and out ako. Well, now I can tell, magagawa mo pa rin naman yun in His time, if it's His will, Yes. pero lagi talaga prioritize is yung time mo kay God. Tama. Opo. Yan ba By the Lord po, no? Mm. Imagine, no? Yung kwento mo po, so, ibig sabihin, ever since you were a child, nakakilala na kayo kay Lord, Yes. no? Yes. Kasi the time na naging Christian po si Mama, no? Yes. Sumunod po kayo. So Sumunod during kami. that time, talagang in-accept niya na rin si Lord Yes, as your yes. Lord and Savior. Yes, And yes. naging Sunday school teacher Teacher, ka po. na-baptize sa water. Baptize sa water. So everything po na-follow niyo, no? Yes. Bilang Christian. Yes, yes. But then, nakita po natin sa life ni Sister Mercy na, of course, talaga nandun talaga yung nila, yung relationship kay Lord. But nung medyo lumaki na si Sister Mercy, ng opo, sa totoo po yun, opo, kasi talagang makikita po natin, either down na down ka, or yung mga opportunities na magaganda, yun yung maglalayo sa'yo kay Lord, di ba? Totoo yan. But good thing is, dahil anak po ng Diyos si Sister Mercy, hindi siya pinabayaan. So for a time, sabi, sige, gawin mo lang yung gusto mo, di ba? Pero sigurado, tatapikin kita ulit. Yes, Di ba po? Actually, yes, right. Actually, yung mga ginagawa ko din, yung mga charity din,
I mean, part of my life, napunta din ako sa mga charity, yung tumutulong talaga. But then, Apo. di ba sabi nga ni Lord, hindi naman, it's not by word, Yes, yes. di ba? It's, Apo. hindi tayo madadala sa heaven, even if we do good things, right? Yes. Kasi kailangan Kaya nga, we talaga, cannot boast yes, anything. We cannot boast. Kasi talagang lahat kay Lord eh. So Yeah. the good works that we do is because we are so happy na nandyan siya, na sinave niya tayo. And that, hindi po yun yung magsisave sa atin. and minsan nga, aminin ko ha, you're into charity, nandun yung pagka, ano mo ha, yung Nagbibig, ego ano mo, ka, yung yabang mo Ako rin. na, Tapos, nagbigay ako. oo, ganun, parang yung overproud ka pala, overproud ka. And I think overproud is also not, in the list of God, di ba? Okay. Gusto niya humble, di ba? Yes. Kahit nasabihin ko na wala naman sa akin, but siguro overall, meron din ganun Meron pa rin. Because Apo. yung At the back of pinoprotect, your mind. yes, Apo. pinoprotect ko ang sa image ko, yung kailangan, tuloy-tuloy gagawin ko, yung mga ganito. So, hindi pa rin yung tama eh. I mean, it's not enough. It's not enough. Pwede yan gagawin, pero kailangan pa rin yung talagang relationship mo kay Lord, yung talagang number one. Ganun. Praise God. And yun nga po, and He uses people talaga to bring you back to Him, no? Yes, yes, To right. bring you closer to Him, your Yes. relationship ulit. Yes. And yun nga po, nasabi mo nga everyday, talagang hindi mo nakakalimutan magpasalamat sa Panginoon, Yes, yes. and you always talk to Him, Yes. which is napakahalaga po bilang mga anak ng Diyos. And dahil meron po tayong relasyon sa Panginoon, we are children of God, talaga nandun yung relationship na hindi yung lagi mo kakausapin si Lord, and definitely si Lord nakikipag-usap sa'yo. Yes. Diba po? And one good thing po na natutunan natin, no, is yung magandang ehemplo po ng kanyang mother. Yes. Na talagang nadala nila, and yun ang naging guide din po nila Yes. para maging aware doon sa Yes. mga ginagawa nila, di ba po? Yung guilt. Yes, yung may guilt feeling kasi nga si mami po, si mama mo, talagang inano niya na ayaw ni Lord ng ganito, Yes, ganito yes, mangyayari yes. sa'yo pag ganito, Yes. di ba po? In fact, Yes. mahilig siya mag-lay hand sa amin to rebuke Opo. the bad spirits. Opo. I will rebuke in the name of Jesus. Cover you with the blood of Jesus. Ganon. Ganon talaga siya. Opo. So, actually, we really miss that laying hand. Kasi yun ay nakasanayan yung ginagawa sa amin. Ganon. Opo. Saka yung talagang sinishare niyo yung word of God sa Yan, iba. number one. Talagang siya, mensahero ng Diyos. Yes, No? truly. Kasi even when she was really sick na, talagang tumakas pa rin sa hospital. Kasi nga, gusto talaga niya mag-share. And then, she even traveled from Zamboanga to Dumaguete. Wow. Na hindi namin Just to alam. share the Yes, word of God. hindi namin alam yan. Ganun ka yung spirit niya po. Oo, no? gano'n. Kaya nalaman ko na lang kasi kung malalaman ko daw, kasi ako yung eldest hindi ko talaga siya papayagan. Mm. So, nagawa niya. Tumakas, Ako. nag-save siya ng, I'm not sure kung 25 or 50 na tao doon sa area na Wow. yun. Sobrang inspiring Yes, po ng yes. story ni Kaya, Mother. and wala pa kami ni isang doon, di ba? Kaya, Pero nakakatuwa kasi talagang hindi niyo po nakakalimutan yung mga bilin niya sa Yes, inyo, yung yes. mga reminders, mga paalala. Yes, yes. Talagang ang bait ni Lord. And ngayon po talagang thank you, Sister Mercy. Any last message or any verse na gustong-gusto mo na pwede mo po i-share sa mga Yes. tagapakinig at tagapanood natin? actually, ang dami kong gusto mga verses pero ang pinaka nakatatak sa akin yung Psalm 23, the Lord is my shepherd. Apo. I shall not want, di ba? Even if you're walking in the darkness, Yes. He will be guiding you. Yan talagang nakatatak sa sa isip ko na in the Lord is my shepherd. And in fact, nakikita ko ngayon sa sitwasyon ko na nakakasama ko kayo, di ba? Di ba, parang talaga, I mean, physically, Apo. so sabi ko, ang gusto ko i-share sa mga nakikinig or nanonood ngayon na never give up, and then ang pinaka natin is si Lord lang talaga. Wala na Amen. iba, wala na talaga ibang masasagot. Kasi kung human to human, even myself, I can give advices, you can ask for consultation, ganito. Pero Yes, yeah, hanggang Apo. doon lang yon, hindi talaga siya galing kay Lord. The best thing is to read Bible,
the best thing is to communicate with Amen. Him every now and then. Hindi lang every day or every morning, every evening. From time to time, when you say little things, big or small things, you have to thank Him. Kasi kung wala siya, Amen. wala lahat yan. Totoo po. Oo. These are all, kumbaga, dumadating talaga yan pagka alam mo na si Lord talaga ang nandyan sa'yo. Another thing din is, bukod sa magbabasa ng Bible, kasi yun ang word of Him na diyan tayo nakukuha ng guidance from His word through the Bible, and then of course prayers, and of course associates with Christian people, kasi ang laki ng tulong talaga. Ang laki, pati yung ugali mo na nagiging nahahawa, kasi because they set a good example, they are role model, and then spiritually they are very intact, kumbaga strong sila, so they will guide you, kung ma-associates kasi isang totoong Kristiyano, totoong talaga yung very close to God, talagang ka rin ma-influence rin, and you by yourself can also share with other people. You also can influence other people. Amen. Ganito. And then yung mga negative, parang tinanggal mo talaga, kumbaga, it will no longer in your mind. Kasi nga, alam mo, God is there. God has plan for you, and that He knows what's best for you. Tulad ko, di ba? Sobrang thankful, grateful talaga. Amen. Yes. Praise God. That's what I want Thank you to so much, Sister Mercy. Thank you for Dami po inviting natin me. natutunan, and yung mga advices ni Sister Mercy, huwag natin kalimutan dahil napakahalaga po Yes. nun. Sister Mercy, yung final request ko po, pwede po ba tayo prayer of acceptance sa mga nanonood po? Short prayer of Yes, okay. acceptance. Let's pray. Father God, thank you for this opportunity that I was being invited here to share my personal experience, Lord. And as we know, Lord, that people are watching us today, and even in the long run, they will be watching this video, Lord. Yes. May this message, Lord, reach to their heart, or touch their heart, touch their life, Lord, that they will also come to you, Lord, know you, Lord, accept you as their personal Lord and Savior, because there's no other way but you, Lord, who will give us eternity life, Lord. As you have said, as you have done, Lord, you died on the cross, Lord, for us, to save all our sins, Lord, and we just need to accept you, Yes, receive Lord. you in our life as our personal Lord and Savior, and everything is done, Lord. Thank you, Lord, and I pray for all the people who will be watching this video, Lord. I pray for all of them, Lord, that you will guide them, Lord. Continue to bless them, Lord. Continue to guide them, give them wisdom, Lord, and Lord, bring them to you, Lord, as we pray right now. Yes. And all these Thank things, you, Lord. Lord, we pray, Lord, in the name of Lord, Jesus. name. Thank you, Lord. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan po. So, before we totally end, meron po akong iiwan sa inyong message, no? Dahil nga, syempre, napakahalaga po na tulad ni Sister Mercy na i-share din yung Word of God. Okay? Dahil sinabi po dito, kung gusto lang natin, ito ay talagang command ni Lord. Yes. Sinabi po sa Mateo 28 verses 19 to 20 po. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Praise God. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, panonood, at naway ma-share nyo rin po ito sa ibang mga kakilala. God bless us all po. Bye!